Ganito ang buhay ng mga bilanggo sa Alcatraz. Alam kong alam mo na pag sinabing Alcatraz ay mabagsik na kulungan ang napasok sa ating isipan. At oo, tama ka. Isa nga itong malaimpyernong kulungan. At malamang narinig mo na rin sa mga balita ang plano ng Pilipinas na gumawa ng ating sariling Alcatraz. At itatayo daw ito sa Palawan. Pero sa kabila nito, ano ba talaga ang tunay na itsura ng kulungan ng Alcatraz? At sino-sinong mga nakakatakot na tao ang napunta rito noon? At sa video na nga na ito, yan ang ating aalamin. Unang bira, ang Alcatraz ay isang sikat na dating presuhan sa isla ng San Francisco Bay, California, US. At bago pa ito tawaging presuhan, ito yung unang naging lighthouse noong panahon ng mga Espanyol. Ang lighthouse ay ginagamit para makapaglayag ng maayos sa mga barko. At sa kalaunan, ginawa itong isang maximum security federal prison. At opisyal nga itong nag-operate mula 1934 hanggang 1963. At sa kabila nito, una itong tinawag na The Rock dahil nga sa pangunahing katangian nito bilang isang isla na palibot ng bato. At ang pangalang Alcatraz ay nagmula sa lumang salita ng mga katutubong Indian American na Alakhakas o Alakese. At tinawag din itong Isla de los Alcatres na ang ibig sabihin isla ng mga pelikan. Pero bakit? Noong mga panahon na kasi na yon, maraming mga pelikan na nag-iikot sa paligid ng isla. At ang mga pelikan ay isang uri ng ibon na may malalaking katawan. At ngayong alam mo na kung saan nagsimula ang Alcatraz, ay talakay naman natin kung paano nga nabuhay ang mga tao at mga preso sa loob ng ganitong klaseng bilangguan. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman ipagpatuloy na nga natin. Kung sa Pilipinas, malasardinas ang preso sa loob ng kulungan, ay dito sa Alcatraz solong-solo mo ang isang selda at mahigpit itong binabantayan ng mga warden. Ang mga selda dito ay maliit na kwarto na naglalaman ng isang bakal na kama na may foam cover, isang lamesang nakapako sa may dingding, inidorong nasa ulunan ng kama at isang maliit na lababo katabi nito. At makikita rin sa loob ng selda ang dalawang kahoy na parang ginawang stante. At isa ring malaking kasalanan ang pagpasok ng mga iligal dito, gaya ng alak, sigarilyo at especially droga. At nagkakaroon dito ng palagiang inspeksyon sa loob ng mga selda. At dahil nga naka-isolate ka sa ibang mga preso, dito ka na magkakaroon ng mga realization sa buhay. At dahil sa nakakabaliw na katahimikan at pagbabawal kausapin ng kapwa preso, ay maraming mga nakakulong dito noon ang nadidepress. Pero ang kagandahan naman, meron ditong batas na pwede nga silang makatanggap ng sulat galing sa kanilang pamilya. Pero sasailalim muna ito sa masusing pagsusuri bago ipadala o matanggap ng mga preso. At ang mga bisita ay maaring pumunta, pero ito'y depende sa oras at sa anong kondisyon ng mga warden. At kung pagkain naman ang pag-uusapan ng mga preso, di oras ang pagbibigay ng mga pagkain dito. At tinitimbang pa ito, dapat pantay-pantay bago ilagay sa mga plato ng preso. Ang mga pagkain nila dito ay paulit-ulit ng mga simpleng pagkain lamang. Ginagawa nila ito para mapanatili ang disiplina sa mga preso. At ang masaklap pa, pinagbabawal din ang pagdala ng natirang pagkain galing sa plato papunta sa selda mo o yung mga leftover, bawal dito. At ganun pa man, dahil nga nakatayo ang Alcatraz sa gitna ng San Francisco Bay, ay karamihan sa mga nakakulong dito ay nakakaramdam ng sobrang lamig. At dahil nga ito sa nagtataasang mga alon ng dagat na nakapalibot sa isla. Pero maganda naman sa ganitong panahon, binibigyan ng mga preso ng tagi-isang jacket at makapal na kumot. Ganun pa man, ang isa rin sa magandang factor ng Alcatraz ay naka-isolate ito sa labas ng syudad. At sa paligid ng isla, mayroong mga nagpapatrol na nagbabantay 24/7 kaya naman talagang walang nakakatakas. Pero sa kabilang banda, mayroon pa rin namang ilang mga preso na nagtatangkang tumakas pero sa huli, hindi sila nagtatagumpay dahil nga sa sobrang lamig ng dagat sa San Francisco Bay. At ngayon mabalik tayo sa loob ng Alcatraz. Lahat ng preso sa loob nito ay pantay-pantay at wala ditong naitalang nagkaroon ng gang sa loob. At ang parusa sa paglabag sa loob ng Alcatraz ay may kaukulang parusa. Gaya ng dagdag na panahon sa pagkakakulong, pagkawala ng tsansang mabisita ng mga kamag-anakan o makatanggap ng sulat, at ang pinaka-worst mailipat sa mas masikip na bahagi ng kulungan. At ang masikip na bahaging ito ng kulungan ay tinatawag na dahol. Ito'y isang maliit na seldang walang higaan at hindi masisinaga ng araw. At ang mga presong hindi sumusunod ay napupunta dito at nagtatagal ng ilang araw. Pero binibigyan naman sila ng tsansa para makapagtrabaho o makapag-aral sa loob. At sa pagiging sikat noon ng Alcatraz,
Maraming mga bayolenteng sikat na tao ang mga nakulong sa lugar na ito. Gaya na nga lang ni Al Capone. Si Al Capone ay isang sikat na gangster sa may Chicago, Illinois noong 1920s at nakulong siya noong 1934. Nahuli ito dahil sa kanyang patong-patong na kaso gaya ng pag-smuggled ng mga firearms, alcohol, nagawa niya pang magpatayo ng nightclubs nang hindi nagbabayad ng tax. Nakulong siya ng 7 years sa may Alcatraz. Dito nga siya nagkaroon ng mga komplikasyon sa katawan gaya ng Parkinson's disease at ito naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ngayon siya naman si Robert Stroud. Isa rin siyang sikat na naging preso ng Alcatraz. Siya'y unang nakulong sa may Leavenworth Penitentiary. Dito nga siya nagsimulang mag-alaga ng mga ibon. Dahil dito siya'y naging isang respetadong ornithologist sa loob ng kulungan. At ang ornithologist ay tawag sa pag-aaral ng mga ibon. Pero nang malipat si Robert sa may Alcatraz dahil sa pag-murder ng isang bartender, ay ang kanyang pagiging ornithologist ay nawala ng saysay dahil hindi siya pinapayagang mag-alaga ng mga ibon sa loob ng kulungan. At sa kabila nito, tinawag pa rin siya o binansagan pa rin siya ng mga warden bilang The Birdman of Alcatraz. Ginawa pa ngang pelikula ang buhay niya na may titulong Birdman of Alcatraz na ginampanan ni Burt Lancaster. At fast forward, nakalaya din naman siya noong 1959 matapos ang mahaba niyang pagkakakulong sa Alcatraz. Pero nakakalungkot, binawian din siya ng buhay noong 1963 dahil sa cardiac arrest. At ngayon pagkatapos niya, siya naman si George Machine Gun Kelly. Isa rin siyang notorious na gangster na nakulong sa loob ng Alcatraz. Nakuha ang kanyang nickname na machine gun dahil ito'y palagi niyang gamit sa lahat ng krimen na ginagawa niya gaya ng bank robbery at kidnapping. Pumutok ang pangalan niya dahil sa pagkidnap niya kay Charles Ursel, isang mayamang negosyante mula sa Oklahoma City noong 1933. At dahil dito nagkaroon ng malawakang manhunt sa kanya at sa kalaunan nahuli din siya ng mga otoridad. Kaya naman ang resulta, nakulong nga siya sa Alcatraz. Pero matapos lang ang ilang panahon, nilipat din siya sa may Leavenworth Penitentiary. At doon na nga siya binawian ng buhay dahil sa may sakit noong taong 1954. At ngayon pagkatapos niya, talakayin naman natin ang huling nakalaya sa Alcatraz bago pa ito isara noong taong 1963. At siya nga si Alvin Creepy Karpis. Si Alvin ay isang sikat na leader ng Barker Karpis Gang na nanggaling sa may Barker Gang na kung saan ang kanyang nanay mismo ang leader. Maraming naging kaso si Alvin at nakulong nga siya sa Alcatraz noong taong 1936. Ang kanyang buhay ay naging isa ding pelikula dahil naging inspirasyon ito tungkol sa krimen sa Estados Unidos noong 1930 hanggang 1940. At ngayong alam mo na kung sinong mga sikat na nakulong sa Alcatraz, talakayin naman natin ang mga namuno sa loob nito. Ang Alcatraz ay isang federal prison at ang mga wardens o tagabantay sa Alcatraz ay nagbigay ng mahalagang papel sa pamamahala ng preso at sa may seguridad ng isla. Karamihan sa mga naging opisyal dito ay kilala sa kanilang kamay na bakal at ibang klase kung dumisiplina. Siya si James A. Johnston na ang kauna-unahang warden ng Alcatraz nang ito'y maging federal prison noong 1934. Isa siyang dating army officer at naging bantog sa kanyang malupit na pamamahala sa mga bilanggo. At ang sumunod naman kay Johnston bilang warden ay si Edwin B. Swope na namahala sa Alcatraz mula 1934 hanggang 1948. At ang kasunod naman niya ay si Paul Madigan na naging warden mula 1948 hanggang 1955. At si Blackwell naman ang sumunod sa kanya. At siya'y naging warden dito noong 1955 hanggang 1961. At ang pinakahuling naging warden dito ay si Frederick Weinhold. At sila ang mga wardens ng Alcatraz na mahigpit na nagkokontrol sa mga operasyon ng preso, seguridad at iba pang aspeto ng pamamahala sa loob ng preso. At kung tatanungin kung bakit ang Alcatraz ay tapunan ng mga notorious na kriminal, ay dahil po yan sa mga kasong kanilang kinasasangkutan. At heto naman, talakayin naman natin ang kaso o mga krimen na ginagawa ng mga tao para itapon sila sa bilangguan ng Alcatraz. Ikukulong ka dito noon pag nahuli kang kasali sa mga gangster sapagkat ang mga gangster noong kasing unang panahon ay pasimuno sa mga krimen sa Amerika. At sila talaga yung pinakabinabantayan noon ng mga FBI at pag once nahuli ka dito, rekta ka agad sa Alcatraz. At ikukulong ka rin sa Alcatraz noon kapag nakagawa ka ng murder o di naman kaya panggagahasa. At ang mga bilanggo na may ganitong kasaysayan ay tinuturing na high-risk prisoner, tinatapon sa mga maximum security prison gaya ng Alcatraz. At shoot ka rin sa kulungan pag mahilig kang tumakas sa mga kulungan. At marami ring mga nakulong dito na merong kasong pagnanakaw at pandaraya o sila yung mga scammer. At makikita mo rin dito noon ang mga taong may kasong smuggling at tax evasion.
At ang pinakahuli, kapag inatake mo ang mga opisyal gaya ng mga polis, ay shoot ka sa Alcatraz. At ngayon sa pagtatapos ng video na ito, ang Alcatraz po ngayon ibinuksan na lang para sa mga turista. At meron pa nga ditong museum na nagpapakita ng kasaysayan nito bilang dating piitan ng mga taong nakagawa ng iba't ibang uri ng krimen.